Agad na dinipensahan ng Solicitor General sa oral arguments sa Korte Suprema na matagal ng bahagi ng pambansang pondo ang unprogrammed funds para masiguro ang serbisyo sa publiko kahit panaharap ito sa hamon sa ekonomiya. Yan ang report ni RR Tubise. Dinipensahan ng Office of the Solicitor General sa Korte Suprema ang legalidad ng unprogrammed funds sa national budget. Sa oral argument sa SC, sinabi ng pamahalaan na may mahigpit na kondisyon bago magamit ang mga pondong ito at nakapaloob ito sa balangkas ng konstitusyon. Before any peso can move, a fiscal condition must be met. The Bureau of Treasury must certify it. The DBM must issue an allotment, and the implementing agency must submit a special budget request. Only then may DBM issue a special allotment release order. These are specific steps that the executive branch takes in order to comply with the clear targets set by the legislature. Binigyan din ng OSG na hindi ito malayang pondo. Ito ay dumadaan umano sa masusing proseso at may mga safeguard. They are among the most conditioned and controlled spending authorizations in the entire government system. They ensure that a windfall does not go undeployed while public needs go unmet, without requiring anew a full deliberative cycle of a special appropriations bill which duplicates effort and takes time to pass. Giit ng pamahalaan, matagal ng bahagi ng pambansang budget ang ganitong mekanismo upang masiguro ang fiscal flexibility sa harap ng mga hamon sa ekonomiya. Sa kabila nito, iginiit ng isa sa mga petitioner na may paglabag sa konstitusyon ang paraan ng paglalagay ng mga pondong ito. Your Honors, the unprogrammed appropriations create a contingent pool of funds that circumvents the constitutional design of the Constitution and appropriations. It also violates the separation of powers and affects an undue delegation of legislative power. Pero nilinaw ng pamahalaan na ang dapat tingnan ng korte ay kung may paglabag sa konstitusyon, hindi ang wisdom o polisiya ng paglalagay ng mga pondo. Samantala, inaasahang maglalabas ng desisyon ang Korte Suprema matapos magsumite ng memorandum ang magkabilang panig. Sa April 21 nakatakda ang susunod na pagdinig ng consolidated petitions. RR Tubise para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.